Nako, eto na po mga kaubayan, kinastigo na taktika ng House Prosecutors sa impeachment. Kinastigo, ayan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto mga kaubayan, unahin na po natin to, no, itong nasa screen natin, no. Ayan mga kaubayan. Sabi po kasi dito mga karibin natin, oh, pabor ka bang ibaba? Ayan na. Pabor ka bang ibaba ang edad ng pananagutan sa krimen? Anong edad ang dapat? Ayan mga kabayan, syempre importante po dito ang public opinion, no? Sa palagay niyo po ba tama na yung 15? Tama na yung 12? Or mas tama ang 10 years old mga kababayan? Ayan na, at eto na nga, ano po ang masasabi nyo dyan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Good evening po sa lahat. Opo, Good evening po. nitong mga nakalipas na araw po, attorney, naririnig natin lalo na sa side po ng prosecution yung mga nais nila na mangyari dito po sa pagmamarka ng mga dokumento, no? Meron silang mga sinasabi na parang natatanong yata kung bakit parehos sila ng mga dokumentong ginagamit, tapos bakit hindi na lang ipagsabay yung pagmamarka nito, bakit kailangan pa ng separate. Meron din silang gusto na dapat gawin ng depensa, parang gusto na nila na sila na lang magdesisyon po. Pero sa regular po na ganito pong proseso, ano po yung mga patakaran ukol po dito, attorney? Well, if we will follow the traditional pre-trial proceedings in courtrooms, kasi itong pre-trial proceeding, hindi ito normal in an impeachment case. Though I must submit that during the time of the Estrada impeachment, there was a pre-trial hearing. But in the case of Chief Justice Corona in 2012, wala pong pre-trial hearing. So depende talaga yan sa Senado, no, if they will conduct a pre-trial hearing. But granting for the sake of argument na dito inallow yung pre-trial, yung prosecution una ang magmamark ng evidence, at saka yung prosecution cannot dictate on the defense as to how they will likewise mark their evidence. So una talaga yan ang prosecution, pagkatapos yung depensa naman ang magmamark ng kanilang evidence. Ang problema lamang dito ay a number of documentary evidences and even witnesses are similar, no? Pero just because there are a number of documents which are likewise the documents for the defense, does not mean that the prosecution can now dictate upon the defense as to when should it mark. The defense can mark their evidences after the marking of the prosecution shall have been finished. Yan po. So eto mga kababayan, pasadahan muna natin itong si Adjong mga karibin natin, no? Sabi po dito sa ang balita ngayon, Adjong, mga opisyal ng gobyerno dapat maging mabuting ehemplo. Adjong, bilang parte ng sambayanang Pilipino, it's our civic duty na magbigay ng magandang ehemplo. So yan mga kababayan, gusto po nilang i-point dito, yung pino-point out po nila dito yung panununtok ni BP Sara sa Davao, no, doon sa sheriff mga kaubayan. Pero sinasabi mo dito dapat maging mabuting ehemplo. I think mabuting ehemplo po 'yun kasi kapag 'di ba, inaapi na yung nasasakupan mo, 'di ba? Hindi mo ba sila ipagtatanggol? Now, dahil na pag-uusapan po natin yung mabuting ehemplo mga kababayan, okay? Ito bang mga maleta, ito bang, 'di ba, itong ganitong klaseng kalakaran mga kababayan na pag-deliver ng mga maleta, no, pagtanggap ng mga maleta ay isa bang mabuting ehemplo na maituturing, Adjong, 'di ba? Ang pagnanakaw ba sa kaban ng bayan ay isa bang maituturing na mabuting ehemplo? Pakisagot naman po, sir. Baka naliligaw po tayo ng landas,
baka kumaliwa kayo, di ba? Sabi kasi straight lang ang daan. Bakit kayo kumakaliwa kayo? Nako po. ang ordinary rules po dyan sa korte na pre-trial na ginagawa. Meron pong nabanggit yung sa depensa na may pagkakataon na sinasabing same daw yung dokumento pero may missing na pahina doon sa prosecution, sa kanila kompleto. Meron din daw na same daw na dokumento pero yung isa photocopy, yung isa certified true Mhm. copy, attorney. So okay lang na magkaroon talaga ng separate iba yung pagmamarka ng hawak ng depensa at prosecution. Yes, yes. Wala talaga sa rules yan na ang prosecution na ngayon ang magdedetermine kung kailan mag-mark yung defense. The prosecution cannot dictate upon the defense, the other side, as to when it will mark, no? Kasi una talaga yung prosecution, and this is made more important, more relevant in the light of the fact na yun nga may mga exhibits yung prosecution na wala naman marka pala yung likod at saka At mga kababayan, isingit din po natin to mga karibin natin. Ito pong si Senator Joel Villanueva, ang trahidor. Sabi niya po dito, masaya po tayong makapag-abota ng mga gamit pampaaralan sa mahigit 1,000 na kabataan. Ayan, ano pong masasabi niyo dyan? Trahidor ka talaga, Joel. Ngayon, nagpapabango. Parang gusto niyang ibangon ang kanyang pangalan. Dito po sa ginawa niyang kahihiyan mga kababayan. Ay nako. Abistado ka na kasi kahit anong gawin mo. No? Kahit anong gawin mong pagpapabango sa pangalan mo. Paglilinis sa pangalan mo. Bistado ka na po, sir. yung iba certified true copies, ang iba hindi certified, photocopies lang. So with more reason that the defense should be given the chance to observe first insofar as the evidences marked by the prosecution is concerned. Kasi ang rule kasi dito, yung prosecution has the burden of proof. No? Has the burden of proof. So the defense has the right to look at the evidences being marked first by the prosecution. And the prosecution cannot dictate the defense as to what to do and when to do it. That's the right being enjoyed by the defense. Kaya nga kami, most of the time, lawyer kami na akusado in criminal cases, no? Or even in administrative cases, tingnan muna namin kung yung mga ebidensya na ba nila na minamark, would it be sufficient to, find in civil cases preponderance of evidence? Kasi baka kung hindi baka abot ng preponderance of evidence doon. So, we have the right to determine also which of the documents we are going to mark, no? Yan ang proceeding, yan ang ginagawa natin in ordinary proceedings, and I cannot see why that cannot be followed also in impeachment cases. Opo, normal lang din po ba na halimbawa during pretrial pa nga meron ng puna itong prosecution, no, patungkol nga dito sa kalaban nila sa depensa, meron pa silang pagsasabing tunog lata, meron pa silang mga puna bakit hindi daw humarap ng personal ang pangalawang pangulo. Sinasabi nilang may mga mali na ginawa ang depensa or sa panig ng pangalawang pangulo. Hindi po ba kung sa totoong buhay, kung nakikita mo ang kalaban may gumagawa ng mali, hayaan mo lang? Ano ba ang tingin mo dito, attorney? Parang ang sa tingin ko lang, they are playing with the people, with the pulse of the people. They want So yan mga kababayan, ito naman po mga karibyo natin, no? Sabi po dito ni Attorney Harry Roque, ayan mga kababayan, no? Nasa screen po natin. Sabi po dito ni Attorney Harry Roque, Tatay Digong, wag po kayong mag-alala. Dahil magiging presidente si Inday Sara Duterte. Ayan, palakpakan po natin. What do you think mga kababayan? No? Kasuportahan po natin, no? Para naman makaranas naman po tayo ng totoong gobyerno, no, na may malasakit sa taong bayan. So yan mga kababayan, ikaw na nanonood ngayon dito po sa ating channel,
Will you support VP Sara sa 2028 mga kababayan? Sabi nga po dito ni Attorney Harry Roque, huwag kayong mag-alala. Ha? Kahit itong mga hinayupak na mga bangag ay hindi suportahan si VP Sara, marami pa rin naman ang hindi bangag sa Pilipinas mga kababayan. Trying to make it appear na malakas yung kaso nila at yung depensa ay mahina. Nakakalimutan nila na sila ang may burden of proof. Sila ang nang-aakusa, kinakailangan talaga na sila yung mag properly mark ng evidence because they have the burden of proof. So yung mga tunog lata na mga atake nila, that's I think improper and I think uncalled for likewise. Kasi the defense only has to mark evidences which it feels is enough for them to disprove the charge. No? Yun lang yun kasi wala namang obligasyon yung depensa to actually prove the innocence of the of the respondent. It is the burden on the part of the prosecution to prove the guilt, no? Or dito na nakumit nila yung crime. Kung hindi nakumit, ordinarily sa korte, meron pa ngang pwede pa nga kaming mag-file ng demurrer to the evidence in ordinary civil cases, no? And even So yan, talagang napakahina po mga kababayan ng kaso ng dito sa impeachment na ito. Isipin nyo yan, na may marami palang pwedeng gawin di ba? Pero ito po si mga kababayan, itong si ex-congressman Kiko Barsaga, ito may banat po dito kay Risa Hontiveros. Sabi po dito mga kababayan, iba talaga ang utak ni Insertion Queen. Bakit naman? Inuna pang ipatawag ang game developer kaysa sa magulang ng mga suspect. Correct di ba? Bakit? Kung ipapatawag mo ba yung mga developer ng mga games, mga kababayan, mababago ba? Mababago ba yung mga batang yan? Hindi. Dahil hindi naman nila kasama lagi yung mga developer, mga kababayan. Oo nga, meron naglalaro sila ng games, no? But still, no? Dapat nasa parents po no? Nasa parents po ang responsibility na yan. Kung ito-tolerate nila or hindi po nila ito-tolerate, di ba? Pwede mo namang kunin yung cellphone. Iban mo for 1 week, 2 weeks, di ba? Yun lang mga kababayan. Napakatalino talaga ni Risa Hontiveros. Alam mo kasi, kapag pinatawag nila to, parang sila parang we are powerful, di ba? Makapangyarihan tayo dahil napatawag natin yung mga developer coming from the other countries. Paano hindi sila sinipot? Di ba? Pahiya. in criminal cases. So, it is a matter of strategy on the part of the defense na titingnan nila, wala naman kaming burden dito. Kayo man ang burden. So, tingnan muna namin kung ano yung mga ebidensya na minamark ninyo. Kasi kung sa tingin namin hindi naman enough yun, wag nyo kaming sisihin. Kasi burden nyo yan trabaho nyo yan na i-prove. Eto mga kababayan, ogag talaga tong si Sidanya, mga kababayan. Tingnan nyo yung yung pahayag ni Sidanya dito mga kababayan, no? Dapat sinisita kapag nangungulimbat ng pera ayon kay Sidanya. Ang kaso nga lang, hinayupak ang wika. Ang sinisita nyo lang, si VP Sara. No? Kung talagang totoo ka sa sinasabi mong ito, kung totoo ka po sa sinasabi mong ito, paano yung flood control? Hindi ba yun pangungulimbat? Hindi ba yun sabagay, hindi na yung kulimbat no? Nakaw na yun Hindi ba yun Bakit hindi kayo nagsasalita patungkol dyan? Sa flood control, di ba? Sa mga korupsyon, mga kababayan, sa PhilHealth, di ba? Bakit hindi kayo magsalita dyan mga karibin natin? Hindi, sinisingle out nyo lang si VP Sara. Ginagawa nyong tanga ang mga sarili nyo yan. Diba? Anong akala nyo sa taong bayan? Hindi marunong mag-analyze? Diba? Dito po sa Pinas News Review, mga viewers po natin, magagaling po yan mag-analyze mga kababayan. Kaya hindi ka makakalusot dito si Danya.
Ha? Hindi ka makakalusot dito. yung mga paratang ninyo. And to comment that the defense is tunog lata is uncalled for and improper also. Dapat stick lang sila kung ano yung mga ebidensya na wag na yung mga side comments. May gabi, sir. Si MJ po ito. Sir, marami Yes, po sir. ang mga nagsasabi at nagtataka doon sa pahayag na pwede raw ang surprise witness sa impeachment trial na mismo. Di ba po yan ang sinusolve ngayon sa pre-trial conference? Yes, actually, yung surprise witnesses, once there is already a pre-trial order, I believe that the impeachment court will issue a pre-trial order. In law, when I teach my students, no, para maintindihan, once there is already a pre-trial order, it becomes the Bible of the case. So if it is the Bible of the case, it defines the parameters upon which the case shall be tried by the court. In this case, the impeachment court. Now, if there are witnesses that are not included there, as a general rule, hindi ka pwede mag-present ng surprise witnesses. Katakot-takot na debate yan ang mangyayari niyan, no? Kasi nga po, lahat ng mga witnesses mo i-identify mo na doon sa pre-trial proper at saka kinakailangan na what you call this, kinakailangan na nandun sa lahat ng mga lahat ng mga armamento mo, nandun nakasaad na sa pre-trial order except lang kung may express reservation ka. And under So yun, mga kabayan, insert muna natin to, no? Kasi ito si Lacson, no? Sabi niya po dito, campaign mode na yung iba. Aba, ito yung kabuuan ng balita, mga kabayan, no? May mga kasamahan kami na tatakbo sa 2028 na nauunawaan namin na ang kanilang mga Facebook Live, social media, interview sa media, nauunawaan namin ang kanilang sinasabi kasi this early, campaign mode na yung iba. Ang position namin, kami sa majority si Risa Hontiveros nasa majority po yan, okay? Huwag niyo pong kakalimutan. Ang position namin, kami sa majority, wag na lang patulan. Hayaan na lang natin silang mangampanya. Are you hearing yourself, Lacson? Diba? Hayaan mo na lang silang mangampanya. Anong ginagawa ni Risa Hontiveros? Si Risa Hontiveros ba, hindi nyo tinuturing na kasamahan ninyo? Baka ganun. Diba? Sino ba itong pa-interview sa mga mainstream media? Hindi ba ikaw yon? Niloloko mo naman yata ang taong bayan eh. Baka gusto mong maging vice presidente. Or baka gusto mong maging presidente, Lacson. Ha? Do you think kaya mo yun? Kaya mo bang i-twist, no? Yung pag-iisip ng taong bayan just to vote for you? Gayong alam namin na ikaw ay isang protektor. Alam namin na ikaw ay protektor, tagapagdepensa ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Yun po ang nakikita natin kay Lacson, mga kabayan. Tapos ganito sasabihin niya, nako, Lacson, change strategy naman. under the rules, even ordinary rules now, no, of court, the reservation should be specific. It should be specific in the sense that there should be identification of who shall be that witness and the nature of his testimony. And as a matter of fact, if it is documentary evidence, you should describe it in advance. It is just that during the pre-trial, it was not with you, but you have to describe it with specificity. Yan yung requirement na ngayon po sa ating rules of court insofar as documentary evidences are concerned and witnesses are concerned. Pero kung itutuloy yun, sir, yung surprise witness, quote-unquote, ano yun? Magandang halimbawa ba yun sa mga nag-aaral ngayon ng abogacya, yung kumukuha ngayon ng abogacya? Mahirapan na tayo magturo niyan sa law school niyan. Meron nga akong nakita sa Facebook, I don't know if it is true, na ipapa-present daw nila yung sheriff daw na allegedly nabugbog ni Correct. VP Sara at the time when she was mayor. You know, I could never forget that case because at that time, I was Makinig governor of the Integrated Bar of the Philippines for Eastern Mindanao.
And I think the what you call this, the yung mga media, mass media noon, nag-file ng disbarment case against VP Sara, then Mayor Sara Duterte. Hmm. Yung mga taktik na yan, dapat hindi na yan i-allow, no? Hindi talaga yan i-allow. Kasi in the first place, ang impeachment complaint here is based on the third impeachment complaint as well as the fourth impeachment complaint. The so-called third Sabalya complaint and the fourth Cabrera complaint. In the Sabalya as well as the Cabrera complaint, walang nakasaad doon about niyang, I don't know kung totoo ba yung pinapatawag nila yung sheriff, no? Surprise witnesses nga are, as a general rule, disallowed unless lang if you can provide compelling reason, no? In the interest of justice, na ma-prove mo yan doon sa korte na mismo. But whatever may be the ruling of the court may open the door on the part of the defense to question it before the Supreme Court. And in this So yan mga kabayan, napakaganda po ng papaliwanag dito, no? Talagang kinastigo po dito ni Atty. Torion itong prosecutor sa impeachment ni VP Sara. Bago po natin tapusin yung video ito mga kabayan, i-share po muna natin ito na sa screen natin, no? Ayan, no? Optic opinion mga kabayan, sabi po dito, ha? The Hague order, not guilty, not proven, just frozen. Ayan. Freeze lang nila si Tatay Digong, no? Oh. The ICC freeze cash, yung cash mga kaubayan, okay? But it cannot freeze the truth, okay? Ano ba naman ito? Pati ba na? Eto mga kaubayan, si Tatay Digong hindi po yung nagnakaw. Bakit yun naman po i-freeze yung ano niya? Diba? Yung mga sa bagay, dahig yun sa ibang bansa. Buti pa ang dahig, pinifreeze yung asset ng isang Pilipino. Di ba? Pero dito sa ating bansa, mga kabayan, nagnanakaw na lahat-lahat, sinisimot na lahat-lahat ng kaban ng bayan. Malayang malaya. Na-freeze ba? Na-freeze, pero inan-freeze din Di ba? Yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, inayupak na yan. Si Tatay Digong hindi po yan nagnakaw, mga kabayan. Freeze nila yung account ng ICC. Anong masasabi nyo dyan mga kabayan? Etong mga magnanakaw dito sa ating bansa. No? Nagnakaw na lahat-lahat, sinimot na ang kaban ng bayan, pero malayang malaya na ginagastos ang kaban ng bayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.